at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa kumakalat na umanong tax scam sa sahod sa tulong sa panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad nitong August 17. Ayon sa ahensya, ang sahod sa tupad ay maaari lamang makuha sa pamamagitan lamang ng DOLE at accredited remittance centers. Mahigpit na paalala ng DOLE ang anumang mensahe mula sa mga online financial platforms ay hindi kinikilala ng kagawaran at maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOLE Regional Office o tumawag sa hotline number na naka-flash sa inyong screen. Samantala, ligtas na nakauwi sa bansa ang mga overseas Filipino workers o OFW mula sa Nigeria bunsod ng malawakang human trafficking. Ito ay matapos sumaklolo ang mga opisyal ng OWA. Ang detalye panoorin sa aking ulat. Ligtas na naiuwi sa bansa ang 39 na OFW na mula pa sa Lagos, Nigeria. Ito ay matapos makipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagtugon sa direktiba ng Pangulo. Ang nasabing pagsaklolo ay naisagawa sa pagpapadala ng mga opisyal mula sa mga nasabing ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng bawat kababayan sa kanilang pagbabalik. Kabilang sa natanggap na mga OFW ay ang financial assistance, medical support at pinaalalahanan din sila sa mga benepisyo at patakaran. Mangyaring may nalaman o naranasang pang-aabuso mula sa trafficking at illegal recruitment, tumawag lamang sa mga hotline ng OWA para sa agarang aksyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na dapat bayaran ng tama ang mga manggagawa sa August 21 na Ninoy Aquino Day at August 25 na National Heroes Day batay sa Labor Advisory No. 11 nitong August 11. Sa August 21 na isang special o non-working day, ipapatupad ang no work, no pay maliban kung ang kumpanya ay may polisiya o collective bargaining agreement na nagbibigay ng sahod sa nasabing araw. Habang ang mga magtatrabaho sa nasabing special day ay makakatanggap ng dagdag na 30% sa kanilang arawang sahod. Gayon din ang mga empleyado na nag-overtime. Samantala, ang mga empleyado na papasok sa regular holiday na August 25 o naka-paid leave sa huling araw ng trabaho ay makakatanggap ng 100% sa kanilang arawang sahod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagtaas sa presyo ng gasolina, epektibo na. Diesel at kerosene, halos piso kada litro na rollback. CWC, nananawagang itigil na ang child abuse. Pagpapaigting sa serbisyong medikal, personal na pinasinayaan ni PBBM. DOLE nagbabala sa publiko hinggil sa tax scam. DOF Secretary Recto nananawagan sa Kongreso na sundin ang patakaran sa pagsasapinal ng pambansang pondo. Mga OFW sa Nigeria, sinaklolohan ng OWA mula sa human trafficking. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.